Welcome po muli sa ating kusina. For today's video ay gagawa tayo ng buko ube pie. Ayan, nagtitrending na naman ito ngayon guys sa social media. Kaya saktong-sakto gumawa tayo ng ube halaya nakaraan. Gagamitin natin ito ngayon. Sobrang dali lang itong gawin kaya wag na nating patatagalin to. Tara, umpisahan na po natin. Unang-una ay i-grease muna natin yung ating molder. Ayan, gumamit ako dito ng Mamon molder. Pwede kayong gumamit ng ibang molder kung ano yung available sa inyo. Konting-konti lang yung ilalagay natin guys na shortening or pwede rin po butter o kung wala naman pwede rin oil. Ayan, then lalagyan lang natin lahat ng ating molder. Then ito pala yung sukat ng ating molder guys. Ayan, 3 1/2 inches. Ayan, pero pwede kayong gumamit ng ibang sukat or ibang size ng molder. Then dito sa ating mat, isasalain lang natin yung ating all-purpose flour para pinong-pino yung ating magiging pie crust. Maglalagay lang tayo ng well sa gitna para ilagay yung ating liquid or yung ating wet ingredients. Ayan, pero ilagay muna natin yung ating sugar at saka yung ating salt bago natin ilagay yung ating butter. Hahaluin lang muna natin ito hanggang sa ma-dissolve lang yung ating sugar at saka yung ating salt. Ilagay na rin natin yung ating 1 egg yolk at saka ating 1 egg. Then haluin lang natin ito hanggang sa ma-absorb lang ng flour yung ating liquid. Gumamit lang ako dito ng scraper para madali nating haluin yung ating dough. Ayan, pero pwede nyo rin siyang i-mix guys sa mixing bowl. Pero ako dito ko na siya hinalo sa mat para diretso ko na siyang i-knead or i-mix mamaya. Then ilagay na rin natin yung ating butter. Pwede po kayong gumamit ng margarine. Pero mas masarap yung lasa ng ating pie crust kapag butter yung ating gagamitin. Mas malinamnam siya. Then ikakat lang din natin ito habang hinahalo natin. Wag po natin siyang mamasahin, basta ipipress-press lang natin siya hanggang sa magiging smooth na yung ating dough. Kasi kapag minasa natin siya, a-active yung gluten dun sa ating flour, magiging makunat yung ating pie crust. Then ayan, kapag smooth na yung ating dough at tulad na kayong nakikita ng mga dry flour, pwede na ito, babalutin lang natin siya ngayon ng cling wrap or ng plastic wrap. Pagkatapos natin siyang balutin, ilagay lang muna natin siya sa chiller or sa fridge ng mga 30 to 35 minutes. Gumawa din pala ako ng 1 cup lang na flour na at sa ating dough para ipangtakip natin mamaya dun sa ating ube buko pie. Kasi lalagyan natin siya ng dough pa sa ibabaw. So, gumawa ako ng 1 cup lang. Pero kung gusto nyo guys, pwede nyo doblehin na lang yung recipe. Pero ilalagay ko rin yung 1 cup lang na recipe dun sa ating description box mamaya. Then ayan, babalutin lang din natin ito ng cling wrap. Then ilagay lang din natin siya sa chiller ng mga 30 minutes. Then after 30 minutes, ito na yung ating dough. Ayan, then magdadas lang tayo ng flour din dito sa ating working area o dito sa ating mat para hindi dumikit yung ating dough sa ating rolling pin. Ipa-flatten lang natin ito bago natin siya ikat para mas madali natin siyang ilagay dun sa ating molder. Pero dalawang option yung paglagay natin ng dough dun sa ating molder. Mamaya guys, papakita ko sa inyo. Ito yung una natin. Gumamit ako dito ng cake ring. Yan, then kailangan mas malaki siya ng konti dun sa ating molder. Ikakat lang natin yung ating dough, then tsaka natin siya ilagay dito sa ating molder. Then ipipress lang natin ito. Kailangan walang hangin sa ilalim ng ating molder para hindi bubuka or bubukol yung ating pie crust mamaya kapag i-bake na natin siya. Then ayan guys, kailangan nalagyan lahat ng dough yung ating molder. Then ito naman yung pangalawa, kumuha kayo ng mga 50 grams na dough. Bibilogin nyo lang siya, then tsaka nyo siya ilagay dito sa ating molder. Ganun lang din yung gagawin natin. Ipipress lang din natin hanggang sa malagyan lang ng dough yung buong molder natin. Kailangan walang gap. Then kapag may sobra, pwede natin siyang tanggalin or ikat gamit ang scissor, gunting, or pwede naman itong scraper lang yung, or spatula yung gagamitin natin sa pagputol ng ating dough.
Then ayan, yung kanina medyo manipis yung paglagay ko guys dun sa molder natin. Then ito naman sakto lang. Dapat medyo makapal para hindi mabutas yung ating pie crust. Basta ipipress nyo lang yung gilid ng ating dough or yung ating molder para didikit yung dough natin. Then kailangan yung manipis lang din yung pag-grease natin ng ating molder para hindi madudulas yung ating dough kapag ilalagay na natin. Uulitin lang din natin tong proseso na to dito sa ating natira pang mga molder. Then ito na lahat yung ating molder. Then ito guys, papakita ko lang dapat yung dough natin nakalagpas ng konti dun sa ating molder para hindi tayo mahirapan mamaya magtanggal ng ating pie dito sa kanyang molder. Ayan, nakalagpas siya ng konti guys para ayan, mas mabilis din natin siyang isara mamaya kapag ilagay natin yung dough natin na itatakip sa ibabaw. Then ayan, ilagay lang muna natin ito sa chiller habang ayan, gumamit pala ako dito ng tinidor or fork para tusukin yung ilalim para mas mabilis maluto yung ating buko ube pie. Ayan, then after nito, ilagay lang muna natin yung ating dough or yung ating molder sa ating chiller habang ginagawa natin yung ating pang filling or yung ating pang palaman sa ating ube pie. Dito sa ating saucepan, ilagay na natin yung ating young coconut meat or yung ating buko. Ayan, ini-size ko lang ito na pa-strip guys para hindi ganun kalaki yung ating buko. Then nilagay ko na yung ating powder milk, sugar at saka yung ating cornstarch. Then ilagay na rin natin yung ating buko juice. Ayan, then i-mix lang na muna natin ito hanggang sa ma-dissolve lang yung ating mga dry ingredients na nilagay bago natin siya ilagay sa stove. Naglagay lang din ako dito ng konting asin at saka ng vanilla, yung salt para mag-balance yung tamis or yung lasa ng ating filling. Then yung vanilla naman para mas mabango yung ating ilalagay na palaman. Then ayan, kapag na-mix na, ilagay na natin siya ngayon dito sa ating stove. Then sindihan lang natin ito sa mahinang apoy lang. Then continuous lang yung pag-mix natin hanggang sa mag-thick or lumapot na yung ating mixture. Huwag po natin iiwanan yung pag-mix natin para hindi po masunog yung ating pang-filling or yung ating pangpalaman dun sa ating buko pie. Kung wala naman kayong ube, pwede namang buko pie lang yung gagawin nyo. Itong palaman lang yung gagamitin natin. Huwag na tayo maglagay ng ube. And ayun guys, kapag ganito na siya, ayan, unti-unti na siyang lumapot. Continue lang yung pag-mix natin ng mga 1 minute pa. Then, pagkatapos nito, hahanguin na natin siya. Ita-transfer na natin siya dito sa ating mixing bowl. Itatabi na muna natin ito. Pero pwede na natin siyang idiretso lagay agad doon sa ating molder kung hindi tayo gagamit ng ube halaya. Dito kasi, gagamit tayo ng ube kasi nga buko ube yung gagawin natin. Una natin siyang ilalagay doon sa ating molder, yung ating ube. Napaka-smooth at napaka-pino ng texture ng halaya natin at syempre napakasarap din ito dahil special yung mga ingredients na ginamit natin dito. Sa mga hindi pa nakanood, ayan, uploaded na po ito dito sa ating YouTube channel pero ilalagay ko rin yung link sa description box. Minicrowave ko lang siya guys ng 30 seconds kasi nga medyo makunat-kunat yung paggawa natin ng halaya natin. Kaya para madali natin siyang ilagay doon sa ating molder, medyo lumambot siya. Kaya minicrowave ko lang muna siya saglit. Then ayan, lalagyan na natin ngayon ng halaya yung ating molder. Ito yung ilalagay natin na first layer dito sa ating pie. Ayan, ube muna yung unahin natin. Kasi kapag inuna natin yung buko, mahirapan tayo mag-spread ng ating halaya sa ibabaw kung sa ibabaw natin siya ilalagay. Then ayan, i-spread lang natin ito hanggang sa magpantay lang yung ating halaya. Uulitin lang natin ito dito sa ating mga natira pang molder or natira pang pie crust na dough. Ilagay na natin ngayon yung ating buko filling dito sa ibabaw. Medyo nag-set na nga itong buko cream natin guys, yung cornstarch, kaya medyo matigas na siya. So kailangan mabilis din po yung paggawa natin para hindi tayo abutan ng pagtigas or ng pag-set ng ating buko cream. Ayan, nahirapan kasi ako kanina konti dun sa pag-spread ng halaya kasi masyadong malagkit at makunat, kaya natagalan tayo konti doon.
So, kailangan mabilisan natin kapag gumagawa tayo dito. Mas maganda ilagay kung malambot pa yung ating buko cream or yung kakaluto lang guys kasi mas mabilis siyang spread dito sa ating molder. And aside lang muna natin ito. Ito naman yung pangtakip natin sa ibabaw. Ito yung dough natin. Ito yung ginawa natin kanina na 1 cup lang. Pero pwede siyang doblehin yung recipe guys para hindi na kayo gagawa ulit. And then hatiin nyo lang siya. Then ayan, ganun lang din yung gagawin natin. Ipa-flatten lang natin. Tsaka natin siya i-cut gamit ang ating cake ring. Then kailangan mas malaki siya ng konti dito sa ating molder. Then ayan, itatakip lang natin siya ngayon dito sa ating ibabaw ng ating molder. Then ipipinch lang natin ito guys hanggang sa magdikit lang yung magkabilang dulo ng ating dough. Gagamit lang din tayo dito ng fork or tinidor para ipipinch yung gilid ng ating or yung side ng ating dough para magsasara siya. Kailangan masarang-sara siya guys para hindi siya bubuka kapag i-bake natin siya. Gumamit lang din ako dito ng toothpick or pwede rin po yung tinidor para tusukin yung ibabaw ng ating dough at makakasingaw siya at mabilis maluto yung ating pie crust. Para naman sa ating egg wash, ayan, meron tayo dito nga egg yolk. Ayan, 2 egg yolk. Ito din, ibabrush lang natin yung ibabaw ng ating dough para mas shiny siya at maganda siya tingnan mamaya kapag na-bake na siya. Ito naman ay pampaganda lang ng kulay ng pie crust natin. Pagkatapos natin siyang i-brush ng egg yolk, i-bake na natin ito sa ating naka-preheat na oven ng 170 degrees Celsius ng 35 to 40 minutes hanggang sa mag-golden brown lang yung ibabaw ng ating pie crust. Then, meron pala tayong naiwang 2 piraso ng molder dito guys na hindi natin nalagyan ng dough kanina kasi na-short na tayo. Gumawa na lang ako ng straw cells dito sa ating, para ilagay dito sa ibabaw ng ating buko ube pie. Ayan, pwede rin ganito yung gagawin nyo guys. Ayan, napakadali lang din itong gawin. I-mix nyo lang yung butter at saka ng flour hanggang sa mag-crumbs lang siya. Then, ito na yung ating buko ube pie. Ayan, luto na siya. Then, palalamigin lang muna natin ito guys bago natin i-unmold yung ating ube pie. Ayan, kailangan malamig na siya. Huwag natin siyang pilitin i-unmold na mainit pa siya kasi madudurog lang siya. At syempre, titikmanan natin yung ating ginawang buko ube pie na trending ngayon. Ayan, saktong-sakto lang yung ating pie crust na ginawa guys. Ayan, hindi siya matigas at kailangan manipis lang din yung paglagay natin. Ayan, hahatiin ko lang, papakita ko lang yung texture niya sa loob guys. Napaka-creamy nung nilagay nating buko sa ibabaw. Then, dagdag sumarap yung nilagay natin ube halayas. Napaka-perfect ng combination nilang dalawa. Sakto lang din yung timpla nito guys, hindi po siya matamis at hindi siya nakakaumay kainin. Kaya try nyo na itong gawin sa inyong bahay at sigurado ako magugustuhan nyo ito guys. Pwede nyo itong panghanda ngayong Christmas. At syempre, pwede nyo rin itong ipang negosyo or ipang benta. Kung ayaw nyo naman siyang i-bake dito sa Mamon Molder guys, pwede nyo rin siyang i-bake doon sa yung pangkaraniwang ube pie talaga or egg pie, yung sa egg pie molder talaga. Yun doon, pwede nyo siya i-bake doon, then i-slice nyo lang siya. Ayan, napakaganda ng layer niya guys. Ayan, yung ube at saka yung ating buko cream na nilagay. At saktong-sakto lang din yung lasa ng ating pie crust. Hindi po siya matamis at hindi rin po siya matabang. Ayan, sakto lang yung timpla niya. Then kapag pangbenta natin guys, pwede natin siyang ilagay dito sa ating packaging na ganito. Kung individual or paisa-isa yung benta natin, pwede rin natin siyang ilagay sa box. Benebenta ko ito guys, itong ganitong size ng 80 pesos kada isa. Ayan, hanggang sa muli, kita-kits po tayo ulit sa aking susunod pang mga videos. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mag-iingat po tayo palagi.